Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa MTB MLE ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagpapahayag ng obligasyon, pag-asa at gusto. Unang markahan, ika-4 na linggo, aralin 2. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nagagamit sa pangungusap ang mga ekspresyon na ginagamit sa pagpapahayag ng obligasyon, pag-asa at kagustuhan. Pagsasanay, basahin ang bawat pangungusap at tukuyin kung anong uri ng elemento ng kwento ang tinutukoy dito. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Bilang 1. Taong gumaganap sa kwento na may iba't ibang karakter o katangian. Ang tamang sagot ay tauhan. Bilang 2. Tumutukoy sa lugar at panahon na pinangyarihan ng kwento. Ang tamang sagot ay tagpuan. Bilang 3. Ginawang paraan upang mabigyang solusyon ang problema. Ang tamang sagot ay kalutasan. Bilang 4. Problema na humadlang o ang hirap na naranasan ng tauhan. Ang tamang sagot ay suliranin. Bilang 5. Ang naging suliranin at kalutasan sa kabuuan ng kwento. Ang tamang sagot ay pangyayari. Balik-aral, punan ang chart ng mga salita upang makita ang paraan ng pagbubuo ng salita. Gayahin ang format at gawin ito sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, pasyalan, ang salitang ugat ay pasyal. Ang panlaping ginamit ay an, uri ng panlapi, hulapi. Bilang 2, mag-aaral, salitang ugat, aral, ang panlaping ginamit, mag, uri ng panlapi, unlapi. Tumawa, ang salitang ugat ay tawa. Ang panlaping ginamit ay uri ng panlapi, gitlapi. Bilang 4, mag-awitan. Ang salitang ugat ay awit. Ang panlaping ginamit, mag at an. Uri ng panlapi, kabilaan. Bilang 5, kaibigan. Salitang ugat, ibig, panlaping ginamit, ka at an. Uri ng panlapi, kabilaan. Bilang 6, binasa. Salitang ugat, basa. Ang panlaping ginamit ay in. Uri ng panlapi, gitlapi. Bilang 7, katapusan. Ang salitang ugat ay tapos. Ang panlaping ginamit ay ka
at an, uri ng panlapi, kabilaan. Bilang 8, kadakilaan. Salitang ugat, dakila. Ang panlaping ginamit ay ka at an, uri ng panlapi, kabilaan. Bilang 9, kasayahan. Salitang ugat, saya. Ang panlaping ginamit ay ka at an, uri ng panlapi, kabilaan. Bilang 10, ginising. Salitang ugat, gising. Ang panlaping ginamit ay in, uri ng panlapi, gitlapi. Mahusay mga bata! Posible ba o imposibleng matupad ang iyong mga kahilingan? Umaasa ka ba na matutupad ang iyong kahilingan? Ano-ano ang kaakibat na obligasyon o responsibilidad mo kung matutupad ang iyong kahilingan? Ang mga salitang umaasa at gusto ay ginagamit upang maipahayag ang iyong nais o hiling. Ang salitang umaasa ang ginagamit kung ang nais ay maaaring mangyari o makatotohanan. Ang salitang gusto ay ginagamit kung ang kaisipang ipinahahayag ay hindi maaaring mangyari o hindi makatotohanan. Ang obligasyon naman ay tumutukoy sa tungkulin ng tao sa kapwa, paligid, pamahalaan at mga nakapaligid sa kanila. Gawain 1. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, humiling ng 3 kahilingan, ano-ano ang iyong hihilingin at bakit? Ilagay ito sa iyong sagutang papel. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Gawain 2. Isulat sa iyong sagutang papel ang salitang umaasa o gusto upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Bilang 1, blank akong hindi uulan sa aking kaarawan. Ang tamang sagot ay umaasa. Bilang 2, blank nina Maria at Carla na maging diwata. Ang tamang sagot ay gusto. Bilang 3, blank akong maibabalik na uli sa normal ang sitwasyon sa buong mundo. Ang tamang sagot ay umaasa. Bilang 4, blank ng aking kapatid na makakita ng taga-ibang planeta.
Ang tamang sagot ay gusto. Bilang 5, blank akong bibisita sa aking mga lolo at lola. Ang tamang sagot ay umaasa. Gawain 3. Gumuhit ng malaking bituin at ilagay mo sa loob nito ang iyong mga gustong mangyari. Gumuhit naman na malaking puso at isulat sa loob nito ang mga inaasahan mong matutupad na pangarap mo sa buhay. Gumuhit naman ng isang malaking salamin at dito mo isulat ang plano mong gawin para sa iyong pamilya. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mayroon kang 1 minuto para ito ay gawin. Paglalahat. Ang mga salitang umaasa at gusto ay ginagamit upang maipahayag ang iyong nais o hiling. Ang salitang umaasa ang ginagamit kung ang nais ay maaaring mangyari o makatotohanan. Ang salitang gusto ay ginagamit kung ang kaisipang ipinahahayag ay hindi maaaring mangyari o hindi makatotohanan. Ang obligasyon naman ay tumutukoy sa tungkulin ng tao sa kapwa, paligid, pamahalaan at mga nakapaligid sa kanya. Pagtataya. Punan ang patlang ng salitang umaasa, gusto o obligasyon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, blank akong hindi uulan sa pagluwas namin sa Maynila. Bilang 2, blank nina Sofia at Jessa na maging engkantada. Bilang 3, blank kong mag-aral ng mabuti upang makapasa sa pagsusulit. Bilang 4, blank ng aking pinsan na makakita ng taga-ibang planeta. Bilang 5, blank si Roman na mananalo siya sa patimpalak. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang 1, umaasa. Bilang 2, gusto. Bilang 3, obligasyon. Bilang 4,
Gusto, bilang 5, umaasa. Mahusay mga bata! Karagdagang gawain. Isulat sa iyong sagutang papel ang iyong mga obligasyon, responsibilidad o tungkulin bilang anak, kaibigan, mamamayan sa panahon ng pandemya, miyembro ng pamilya, at ipasa ito sa iyong mga guro. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!